narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topacio! Yes, yo! Ulo na corona. Magandang good morning po sa inyo lahat. Itong umagang ito, ito po yung lingkod Doc Che Lejano. Sa ngalan po Attorney Ferdy Topacio. Ito po ang programang Yes, Yo, Topacio na napapanood sa Aliw 23, Sky Cable 72, For the Box 25, TV Plus 27, and mali-mali na yun. Asan ba yung sa graphics natin? Teleprompter ang kailangan ko dyan. Hindi ko pa memorize. Oh. Kasi dati Aliw 23, tapos TV Plus 32, For the Box 32. Ayan, nagbago na eh. Ayan, Aliw 23, Sky Cable 72, Signal 24, ano yan? For the Box 25, TV Plus 20. Galaw ka ng galaw eh. Naknante na pa to si Bam, oh. Huwag mong galawin. Hindi ko mabasa. Abagan babae. Naknante na pa. Naglululoko ko ito mga to. Ay, Aliw 23, Sky Cable 72, Signal 24. Yan. TV Plus 27, For the Box Channel 25. Binabasa ko lang nga eh. Sure ka? Yung Signal ang una ko dapat sabihin kasi 24. Yung For the Box 25 kasi letter A. TV Plus 27. Kailangan lang tandaan ko 24, 25, 27. Okay. Kasi Aliw 23, Sky Cable 72 goes without saying. Ayan. Okay. Okay, salamat. Eddie, wow! Thank you, Bam! Ito talaga si Bam. Yari ako. Nag-birthday ka lang. Ganyan ka. Okay. Ay, nako. Sino mga bungad natin dito? Ang pinakabungad dito, si Ronald Diaz. Kasi ang una niyang message din, kalbo! Di ba? Tapos si Kita Janet, Stone Trooper, Holy Cow. Nawala na yung Holy SHT. Jennifer Shikawa, Prime Reeves, YBR. Elizabeth Quiñones, Virilio B.G. Binilmeba, Boy Martinez, Mayer Sereño, Teresa Kiko ng Hong Kong, and Leo. Tapos may nagsabi pa nga kung nandito si Ferdy. Kasi nga, kaya kung sinusubaybayan niyo po yung nangyayari sa ating balita, hindi ba meron ngayong gusot na naman at sigalot pagdating dito kay Kibuloy? Kliyente niya po yun eh. So nung nakita kong na isosomon tapos hindi sumipod doon sa Senate investigation, lumalabas malamang ka ako, nakaw, wala na naman si Ferdy. Pangako pa naman niya na kahapon lang siya mag-absent. Kasi nga yung meron siyang gagawin na oral. Alam niyo naman, mahilig sa oral yan si Ferdy eh. Sabagay, pareho lang kami yan. Oh, no! Hindi kasi madaldal kami. Kaya mahilig kami sa oral. Di ba? Oral argument. Di ba? Kaya kailangan yung lalamunan namin madulas na madulas eh. Kasi pag maganit yan, tsaka may sayad, lumalala yung sayad kasi umaakyat. Kaya pati utak namin may sayad. Tama. Yun ang problema. Okay, sino ba sumingit? Si Leila, nandun na rin. Nandiyan na si Leo eh. Okay. Pag pauwiin ninyo po medyo pagayong mata ko, maga. Kasi nga, anak ng tinapa, napadpad po ako sa Robinson's Magnolia, sa Rob Mag. Oo, kasi ang Robinson's Galleria is gali. Ang Rob Mag, Robinson's Magnolia. Meron po rin kasing mall na malapit sa akin. Pinakamalapit would be yung San Juan Mall. Nakalimutan ko na nga kung ano tawag doon kasi hindi ako pumupunta eh. Di ba weird po yun? Kung ano yung nasa tapat ng pinakamalapit sa iyo, yun ang ayaw mo puntahan, gusto mo medyo humahayo ka ng konti, lumalayo. Hindi po ba? Ang next na malapit sa akin would be yung Green Hills. Problema sa Green Hills, wala ron yung pakay ko, meron sa Rob Mag. Nung napadpad naman ako sa Rob Mag, naisip ko, tingnan ko nga kung ano may pagkain dito. Hindi ba kasi pag sa grocery po may mga kainan, kagaya dun sa SM, may mga kainan sa labas pa lang ng grocery. Masarap dun yung turon, yung lumpia, na toge, pagkatapos sari-sari. Ang dito naman sa Unimart, dito lang malapit sa amin, tabi ng building, ang sarap ng roast beef, tsaka yung lechon na porketa. Yung parang subutson. Pagkatapos, per kilo rin yun eh. 1/4, 1/2, tsaka 1 kilo. Alright! Oo, ang lutong ng balat. Pero yung roast beef, mas masarap. Mas addict po ako sa karne kaysa sa baboy eh. Oo, kasi ayoko yung mataba. Alam nyo naman. Tapos, ang nangyari, nakita ko may pork steak. Akala ko nga bistik eh. Kasi gustong-gusto ko, dami sibuyas. Tapos mura pa. Wala pa 100 eh. May senior discount pa ako. Tapos nakita ko may sinigang. So, 2 ulam. Pagkatapos naman sabi ko, nakakita ko ng turon. Oy, nako.
All of the above yung kinuha ko. Ang maganda po ron, kaya ako binabanggit din ito, number one is, nung kinain ko yun, sapagkat maalat, ayan, namagamata. Plus, bumigat na naman po ako. Di po ba naalala nyo, nagdidiskusyon tayo pagdating sa ating kalusugan na kapag kayo ay mahilig sa maaalat, yan ang nagiging problema. Hindi nga, pag mahilig ka sa maalat, depende, may masarap na maalat, basta buhay. Ngayon, yung maalat naman na kinakain, may asin yun, siyempre. Yung salt po nun, yun ang magpapasok sa inyong sistema ng tubig. Kasi nga, ang ginagawa ng katawan nyo, binabalance yung pH. Ang pH kasi, kapag kulang kayo sa asin, kailangan i-draw out yung tubig para mag-normalize yung content po ng electrolytes nyo. Kasi asin, kunyari, sodium chloride, asin nga yun. Magnesium chloride, asin din po yun. Okay, yung magnesium, yung salt na yun, pag kulang kayo doon sa mineral na yun, bababa ang content ng tubig ninyo. Kasi tatanggalin yung tubig para yung content ng asin sa katawan ninyo ay mag-normalize. Hindi pwedeng kulang kayo sa asin, hindi rin pwedeng sobra. So, kung kakain kayo ng sobrang alat, ang gagawin ng katawan nyo, magdo-draw in ng tubig. So, water retention na nangyayari. That's why every time nakakain ako, halos tinanggal ko na eh. First time ko lang naman in more than 1 year na kumain ng ganong kaalat. Kasi nga, ina-avoid ko yan eh. Kasi pati yung mga sarsa po ng sausawan, kasi asarap, di ba? Pagka pansit, patis, nako. Tapos yung iba pa na, kunyari, barbecue, toyo, nako. Okay. Hindi na po ako nagtotoyo, hindi na po ako nag-asin, hindi na ako nagpapatis. Walang added. Except, ang ginagamit ko pong asin ay Celtic sea salt, sapagkat ang nangyayari po dyan ay about 90% of the minerals na kailangan ng katawan nyo, magnesium, strontium, etc., yung mga ganong minerals, nandun na po sa sa Celtic sea salt. Bibili kayo, meron nyo sa Lazada, bili lang kayo. Of course, medyo imported po yan. Wala po tayo. That's why I also advocated, di ba kung naalala nyo, sabi ko, dapat sana pa-analyze natin yung sarili nating asin na nanggagaling sa dagat. Eh kung maganda yung asin natin na marami ding minerals, di syempre ang ganda na i-market din natin na mahal. Diba, limandaan yata yun yung ganito lang karae. Yung, hindi naman kakarampot, pero actually, isang kamal, yan. 2 palms full ng, parang isang bowl ng asin. 500 pesos. Magkano lang asin? 1 kilo, 5 piso, 10 piso, hindi po ba? Depende kung saan mo ibibilin. Okay. So, that being said, in terms of health, kaya naman namamaga yung mata ko dahil nga doon na nasobrahan ako. Kasi na-addict, sarap talaga ng timpla nung pork steak. Lulusot ka pa! Ang inahanap ko talaga is beef steak, hindi pork steak. Pero nung nakita ko yung pork steak na maraming sibuyas, ay binanatan ko na. Sana all. Mahilig ako sibuyas eh. Alam nyo naman, ano yun eh? Aphrodisiac. Pauwiin ko na yung ex ko eh. Okay. So, ano nangyari doon? The other side of that is, inoobserbahan ko po kung ano magiging discount. Ang maganda po ron, since alam nila na kaya kong ubusin yun, hindi naman ganun karami yung kanila eh. Pero ang dami ng kanin ng tinapag. Ganito karami, as in. Yung isang order ng kanin, ganito karami. Na mainit ang sarap. Tapos okay pa yung kanin nila, hindi kagaya ng kanin na pinakakain ko sa aso ko, yung pinakamura. Maganda po yung kanin dun sa sa Rob Mag. So, ang nangyari po noon, nung kinain ko, inobserbahan ko po kung bibigyan ako ng complete discount. Kasi kadalasan kung kayo mag-order, isang order lang ng, for example, 1 dessert and then isang ulam and then 1 drink, yun po binibigyan nila ng discount, karaniwan. Pero pag nag-order ka na mukhang for another person, hindi nila bibigyan ng discount yon, which is unfair, hindi po ba? Kasi napag-usapan na natin yung mga senior citizen. Mag-order ka ng 1 whole pizza. Hindi po nila bibigay yung buong discount sa inyo kung ano yung halaga ng 1 whole pizza. Kasi ang assumption nila, you can only eat 1 slice. Sabi ko, dito ko kakainin. Makikita mo na uubusin ko yung buong pizzang yan. Kasi nga, yung mga pizza maliliit pa, di ba? Ang kaya ko po yung 18 2 dangkal, ganyang kalaki. Kaya ko mag-isa po yun. Pero binabawasan ko na nga ngayon dahil nga, siyempre, tanda na tayo eh. Mahirap magpapayat. Pero, yung 9-inch, 10-inch, 12-inch pizza, kayang-kaya mag-isa yun. Hindi pa rin po binibigay nila. Meron silang standard na ang normal na tao, ganito makakain, ganito halaga, yun lang ang makukuha yung discount. You will not get the total discount for whatever you order, even if you're able to finish it, which is unfair. Unlike sa restaurant, ang maganda, pag medyo maganda yung restaurant, medyo mamahalin, bibigay sa inyo yung buo. Kasi pag nag-order ka, ikaw lang ang nandun, kakainin mo. Obviously, ikaw kumain eh. So bakit hindi ka bibigyan ng full discount? Di po ba?
Ang nangyayari, bawal po yun. Ang lumalabas, kahit hindi nila sinasabi, dapat po mag-complain din tayo kasi tamang-tama nagiging issue to, no? Titingnan nyo kung magkano yung discount. Dapat, obserbahan nyo yung presyo, tanggalin nyo. Siyempre, may math dito eh. Meron naman tayong calculator sa relo. May calculator tayo sa telepono. Lahat naman tayo may cellphone eh. Makakalculate natin po yan. Approximately 28 point something, 27 point something percent ang discount. So, times 0.71. Lagyan nyo lang ng times 0.72. Pabor na sa kanila yun. It should be around that amount. If you want to multiply it by 0.7, kasi nga, minus 12%, tanggal VAT. And then, yung matitira, minus 20%. So, that's actually less than about 30% yon. Kung ang number na discount na babayaran ninyo is 0.7 and above, konting-konti, okay yung discount na yon. Pero minsan naobserbahan ko, minsan 20%, minsan 15% lang binabawas. Unfair, di po ba? Dapat talaga, kapag kinain mo, dapat lahat ng kinain mo discounted. Because ikaw nga ang nag-order, ikaw ang magbabayad, ikaw ang senior. Hindi pwedeng sabihin, ay hindi ka average eh. Ano ba, pakialam mo? Ano yun eh, diskwento ko yan as a senior citizen. Kung hindi batas yan, walang problema. So dapat talaga tayo mag-complain. Tapos yung kawalangyaan pa na ginawa ng Starbucks, pampalubag loob, 40% discount sa lahat ng senior. Naknanti na pa, hindi naman, tama yun, kailangan in-announce yun beforehand. Pero still, kulang yun. Yung violation nila is a violation of law. Kung tutuusin, dapat parusahan talaga yan. Kulong mo mga 5 araw. I don't know what the particular provisions of the law entail in terms of punishment. Pero dapat, magpakita naman sila ng kung ano man lang. Hindi yung 1 araw, bigyan namin kayo, doble discount. Hindi nga in-announce. Nakita ko lang kanina. Sabi ko, ay, may discount. Yung pala, ngayon. So, ang nangyari po kasi sa mga senior po natin, kasi senior na kami, pati yung kapatid ko. Yung kapatid ko, syempre, mas matanda sa akin. Siyam kami. Tapos 2 to 3 years ang diferensya. So, you can just tell. 64 ako pinakabata. So, meron na kami mahigit 80 anyos na kapatid ko. Okay? Ang tambayan nila, kapag nakarating na sila ron, or as soon as they wake up, hindi naman talaga nagjajaryo ka agad dyan eh. So, kung minalas ka na, hindi mo alam na may discount ng Starbucks. Plus, ano ba ginagawa ng mga yan? Iinom lang ng kape yan eh. Tapos magkakwentuhan na. Pero pag nandun ka na sa ibang lugar, hindi ka lalabas doon pagkatapos agahanap ka ng Starbucks kasi 40% yung discount. Ay yung lalakarin mo, yung gasolina mo papunta ron, baka lugi ka pa kung pupunta ka ng Starbucks para lang mag-avail ng 40%. Kung regular mo yung Starbucks, saka alam mo na yung normal expenses mo, okay yon. Pero kawalangian yung ginawa nila na, nahuli kami na ayaw namin magbigay ng discount. So, dodoblehin namin yung discount na 1 araw lang. How many days nakapaskil yun doon? Hindi po ba? How many days naka-announce yun doon? How many times na hindi nila binibigyan ng tamang discount ang mga senior? Kasi ginagawa ko po siya ng mga senior. For example, may mga tambayan ng mga donut eh. Tambayan lahat ng mga senior doon. Doon sila kumakain ng kanilang dinner, kumakain ng merienda, umiinom, nagkakape. May mga discount lahat yon. Ang lumalabas, based on calculations, malaki rin po kinikita dahil dun sa mga senior na yun kasi nagkakaroon ng regular customers. Tsaka nakikita ng mga tao na maraming tao yung laman ng establishmento mo, mas nakakainganyo pumasok doon. Sasabihin, daming tao rito, okay dito siguro. Yun po nangyayari. So, swerte na rin po yung mga coffee shop na tambayan ng mga senior, dumadami yung tao. Kasi kung i-compare ko doon sa medyo mamahalin, kunyari sa Green Hills lang, mas maraming tinatao yung tinatambayan ng senior. Tsaka mas maraming bumibili. Kasi nakikita lang, dami rito, siguro masarap yung ganon. Ganyan po yung style. Pero of course, kung medyo informed and actual experience ka, walang kinalaman yun eh. Ang sa akin, kung saan masarap, doon ako kakain, regardless kung kilala o hindi. Pag hindi masarap, kahit maraming tinatao, hindi ko binabalikan yun. Well, that's me. Yung mga iba mas importante makita sila na kumakain sa lugar kaysa yung kinakain talaga nila na masarap. Yun ang problema. Okay? So sa akin naman, nung kinain ko yun, okay naman yung discount na nakuha ko sa RobMag. Ang napansin ko lang, minsan, kailangan tingnan nyo. Pag senior kayo, tingnan nyo yung discount. And then i-calculate nyo kung ano yung expected na babayaran nyo. Yeah, yung expected na babayaran nyo, multiply nyo by 0.7. 70% eh. Dapat malapit na doon. Pero kung nakita nyo, dapat ang diferensya 5 piso, biglang naging diferensya 20-30 pesos, dinadaya kayo nun. Mag-complain kayo. Ngayon, pag napansin nyo na complaint, if they do not want to remedy it for one reason or another, put the time and place, itago nyo, resibo nyo, i-report nyo. Bahala na gobyerno, tsaka yung batas sa kanila. Pagtuloy, may trineten na akong ganyan eh. Hindi lang po kasi yung discount ang problema. Senior line.
Dapat po lahat ng establishmento merong linya para sa mga senior. Hindi dapat naghihintay yan. Kumain ako, eto, titirahin ko na kasi nabuisit ako. I don't think they rectified it. Yung McDo, dyan po sa San Juan, sa Agora. Kumain ako dyan, walang senior line. Sinabi kong senior ako, ayaw akong unahin. Plus yung senior na una sa akin, sinabi ko sa kanya, ba't po kayo dyan nakapila? Senior kayo, dapat inuuna kayo sa lahat dyan. Ang maganda po naman sa, alam niyo po nangyari, sa SNR nag-complain din ako Dahil nga po, yung senior line nila, ang bagal kumilos. Kasi nga syempre may discount yung senior, pero kasama niya buong pamilya. Ang haba tuloy ng pila para lang sa kanya. So ang nangyayari dun sa SNR, nagbubukas na sila ng non-senior line para unahin yung mga senior. Dapat naman unahin mo Kahit mahaba yung pila ng mga hindi senior, walang pakialam ang hindi senior doon. Ang dapat inuuna yung senior, nasa batas yan. PWD, buntis, senior, although yung mga iba magugulang, yung mga babae, matataba lang, sabi nila buntis sila. Alam nga naman mag-pregnancy test tayo ron. Bayaan mo na, kung ganun lang ang problema. Tsaka nakakainis dyan, isa lang naman na may discount, yung senior lang Pero siyempre, ang pumipila para sa buong pamilya, yung senior. So ang dami niyang ino-order. Bigla yung senior naman, titigim lang ng french fries, wala na. Although, that's okay. That's part of their benefits Pero as I said, unfair para sa senior na matakaw. Bakit ang di-discount mo, isang ulam lang, isang drink, isang dessert? When in fact, nakakain niya 2-3 ulam. Di po ba? Mag-order ako ng ribeye steak na 1 pound. Pagkatapos, mag-order ako ng dessert na malaki rin. Pagkatapos, kung kulang pa yun, meron pa akong gulay. Pero i-discount mo sa akin yung isa lang. Although, di-discount na nila yung pinakamahal. That doesn't matter because I still ate it. I'm entitled to the full 20% minus VAT the discount. Di po ba? Dapat linawin din nila yun. Hindi lang yung, kunyari, nandun ka sa Starbucks, balik ka ng balik, bayad ka ng bayad. Okay lang. Nagbabayad ka Pero bakit hindi mo di-discountan? Yun po yung issue. Pagkatapos gumagawa sa sariling batas. Your interpretation of the law has nothing to do with the law unless you are the executive branch of government. As far as I heard and remember, Starbucks is not part of the government at all. Wala silang pakialam dyan. Ang sinasabi ng batas, i-discount nyo. Basta yung senior ang kumakain, senior ang umiinom, wala kayong pakialam doon, i-discount ninyo. That has nothing to do with it. Although, kagaya niyan, pag kilala na kayo sa establishmento, hindi ka nga sinisingil Pabayaan ka lang mag-order, nililista na lang nila yun. Bago ka umuwi, binibigay sa iyo yung bill. Na-discounted na. Because you're the one who ate it. Nagtataka nga yung tao pag nandun ako kasi, ay, senior po kayo. Kapal na mukha ko. Kasi nga, bata isip. Alam nyo naman, retarded ng konti. Wala tayong magagawa. May sayad pa. Diba? Okay. Ang maganda niya, meron pa tayong 4 minutes. Nais ko ipabatid sa inyo ang congratulations na dapat natin ibigay sa bagong spokesperson na babae. Pero hindi lang dahil babae po siya na pinupuri natin. Bakit po natin pinupuri? Congratulations to Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Okay? Bakit po natin kino-congratulate? Alam ko na balita na yan, pero kailangan i-congratulate po natin. Sapagkat siya po pala ay nanalo na ng Cybersecurity Woman Leader for 2023. May utak. Pero ang mas matindi po dyan ay may ebidensya na may utak. Kasi yung 2 anak niya, yung isa nasa PMA. Hindi naman ordinaryo makakapasok ka lang dyan sa PMA. Pero ang malupit, data scientist yung isang anak. And if you remember, sa nanay nagmamana ang talino ng bata. So ibig sabihin matali talaga ito si Francel Margaret, anak ng tinapa. Congratulations po, Colonel. We hope to see you and a lot more of you. Kasi nga, sino nga ba yung ating paborito dun sa PNP, spokesperson? Sabi nga nila, sa galing ng spokesperson ng PNP, malamang mag-general yan. Di ba? General na babae, galing. Galing yun. Hindi naman po tayo sexist. Ang sinasabi lang po natin is, horses for courses. Huwag nyo pipilitin, gawin ang trabaho ng lalaki na kailangan lalaki talaga para magaling at maganda yung trabaho. Pero kung kaya naman ng babae, okay lang. Mas maganda nga yun. Actually, mas maimis, hindi lang maimis, mas malinis, mas thorough, tsaka less ang bisyo pag babae. In general, hindi naman natin sinasabi lahat kasi alam ko marami akong kilalang babae, maraming bisyo. Okay. So, with that being said, congratulations again for AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Maraming salamat sa inyo. Tapos, na-mention na nga kanina yung sa San Miguel. Maganda nga yung gagawin nila Ang nakita ko lang doon na nakakatuwa.
ay yung San Miguel, yung sa tollway, hindi ko memorize yung kanilang mga hawak eh. So, ang hawak nila pala ay yung T-Plex, San Miguel yon, Star Tollway, Southern Tagalog Artillery Road, yung Tarlac Pangasinan La Union Expressway is T-Plex, di ba? Pagkatapos, SLEX, kanila rin. Okay? So, that being said, kanila rin, ang pinaka-paborito ko, okay, Ninoy Aquino International Airport Skyway, yun yung dapat tanggalin kasi ayoko may nakapangalan sa traidor, tsaka walang kwentang tao na nagre-represent sa ating bansa. Walang kwenta yan si Panot eh, kaya tanggalin natin. Tsaka yung tatay, traidor. Yung lolo, traidor. Makapili yung tatay. Pagkatapos, traidor na Malaysian citizen yung tatay niya. Yung lolo, makapili. Pagkatapos siya, Panot. Yun. Tapos sinira yung educational system natin ng mga hayop na yan. Yun. Tapos, of course, ang pinaka-importante na ino-operate po ng San Miguel ay yung NSEX, North-South Expressway. Okay? So, yun ang pinaka-importante yan. Skyway din pala ang tawag doon eh. Pero sa akin, NSEX. Kasi it connects the North and the South and it's an expressway. So, NSEX. Okay? Yun. So, hindi nyo na makakalimutan yan. Yeah. Saka tama yung mungkain ni Joey Salceda eh. Si Joey Salceda po kasi atenista rin yan eh. So, si Joey naman, si Kong Joey, ang sabi nga niya, idagdag na lang pagbibili ang senior. However, ang pwede rin naman natin sabihin is, ang gagawin lang ng mga tao, mandadaya rin. Di po ba? O sige, lolo, gagamitin ko pangalan mo o samahan mo ko, ako na bibili ng ating load. Di po ba? O, di wala na. Hindi naman talaga siya gumagamit. O, kahit hindi sa kanya nakarehistro kotse. O, pero ID niya ang gagamitin niyo para bumili. Well, to begin with, kung hindi nyo kasama si Lolo, konsensyahan na lang tayo. Pero kung kasama nyo lagi si Lolo, pagkatapos sa kanya may discount, okay lang yun. Ako, wala akong kasama, ako yung mismo may discount. Kaya walang problema. Hindi po ba? So, kung bibili ka nga ng let's say 1,000, ilo-load sa'yo is plus 20% na lang. Kaya lang, ito pa yung complication dyan. Hindi lang po pala ganun kasimple yan, lintik na yan. Hindi lang Tollways Regulatory Board ang kakausapin, which is TRB, ano? Tollways Regulatory Board. Kasi nga, bale magbibigay ka ng discount. Kailangan alam nila yon, di po ba? Kasi may tax implication din yan eh. Sasabihin nila, ito yung gastos mo, ito yung ganyan. Dinadaya mo ba kami? Ito naman walang dayaan, di po ba? Talagang legit. Meron pa tayo last few seconds. Okay. Ang ahensya pala nakakausapin, kaya hindi ganun kasimple, Department of Finance, National Economic Development Authority at Bureau of Internal Revenue, NEDA, BIR, DOF. So, ang daming kakausapin pa pala. Kasi nga yung project na yan is imbued with national interest. So, hindi lang Tollways Regulatory Board ang kakausapin. Yun lang ang complication. That's why hindi pwedeng sabihin, sige, bibigyan na namin. Hindi. Kailangan i-approve yan ng NEDA, i-approve ng Finance, saka i-approve ng BIR. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yeba! Nagbabalik po yung session Topacio. Sa kaliputan ng Ferdy Topacio, ito po inyong lingkod, Doc Che Lejano, na nandito na tayo sa bahagi ng yung session Topacio na tinaguri. Pakita mo, tweet mo, uy. Di ba ganyan? Okay, umpisa na natin sa ating mga mahihilig sa YouTube, ang ating mga YouTuber. Ayan, nabati na natin iba ng bungad kanina. Ronald Diaz, Ikeda Janet Stone Trooper, Holy Cow, Jennifer Shkawa, Ikeda Janet at Prime Reeves, YBR, Elizabeth Quinones, Virilio Vigino Villanueva, which just reminded me, yung Starbucks nga pala, nandyan lang sa baba. Mukhang pupunta ako mamaya, 40%. Okay, Boy Martinez, Virilio Vigino Villanueva, Mayer Sereño, kasama si Nanay Rosie, Annalina at Bolaija. Bolaija ba talaga pangalan niya? Parang unusual yung name, no? Tapos si Leo, Teresa Kikoma ng Earphone Gang ng Hong Kong, Leila, Mangwan Bukid, kaloka daw yung oral, J. Rome Merced, wala pa nga si Perdi dahil may, baka mag-oral na naman siya siguro somewhere. Tsaka nga si Kibuloy ang kausap niya ngayon, for sure. Oh, yeah. Sino ba ba? J. Rome Merced, Padjakerong Kulot, Tommy Potato, or Potato, Del Kayabyab,
ano raw favorite restaurant ko. Actually, wala naman pong binabayad sa akin. Paborito ko lang po is yung Vincent's na kambingan dyan po sa Malacanang. Yung papunta po ng Malacanang, pag nag-fork yung kalye, yung isa papunta lamang dun sa mga eskwelahan, tapos yung nga sa kaliwa will be papunta ng Malacanang mismo. Pag galing kayo sa Nagtahan, nandun po yung Vincent mismo dun sa kanan side nung split ng road pag nag-fork. Napakasarap po ng kambing. Ay siya. Papaitan, tuhod ng kambing, chicharong bulaklak. Sarap! Tinapa. Teka, naglaloy ako. Tinapa. Sarap! Pagkatapos, normally po, pag daily lang, kasi nga po may senior discount ako, tsaka kilala na ako lahat ng tao ron, halos araw-araw ako nasa SNR. Kasi nga, ano tinitira ko ron? Yung hotdog, dahil imported. Minsan yung paborito ko rin is yung garlic shrimp na pizza. Sarap! Sorry, Joseph. Tapos yung Caesar salad. Ang pinakamasarap po ron, kung medyo mahilig kayo, roast chicken po ron, napakasarap talaga, grabe. As in, very tender, falling off the bone yung laman. Napasarap. Tapos, ano pa ba masarap sa SNR? Siyempre, yung drinks, Anli. Kaya lang, I would not advise against it kasi nga high fructose corn syrup yun, bad for the health. Doon po ako tumaba. Pagkatapos nag-workout ako, yung mga kinakain ko po ron, yung 2-piece chicken, naku, saksakan din ng sarap. Fried chicken po yun. May kasama ng kanin na maliit, pero siyempre, swertihan din eh. Kasi pag natsyempohan nyo bagong luto, naku, sarap, muusok pa pag tanggal nyo ng balat. Laki. Tsaka, pinakamura po lumalabas yun eh. Kinukuha ko 2 thigh. So, pinakamaraming laman po yun. Napakasarap talaga, grabe. Ano ba yung tinitira ko ron? Louisiana baked roll. O kaya calzone, kung gusto niyo. May mga ganun, masasarap din. Tsaka yung pasta nila masarap. Kasi nga imported po yung ingredients eh. Yun ang maganda po ron. And yung presyo nila, tapos may senior discount pa ako. Yung kapal na mukha ko, discounted, di po ba? Oo. Jerome Merced, Leo Tommy Pataato, Zaira Torres, Del Cayabyab, na nagtanong nung sa restaurant. Leo, Estados Unidos. Ito. Nagkwento siya doon sa isang, sasabihin na natin, nagko-complain nga siya eh. Sa Dunkin' Donut daw, nung present niya yung senior card, ang sabi sa kanya nung cashier, ay sorry po, na-punch na. Wala pong pakialam ang senior kung kayo po ang nagkamali, number 1. And number 2, pwede pong i-void yan ng senior na nandun, whether it's a supervisor or the manager. Hindi pwedeng excuse, ay na-punch ko na. Ang sagot mo dyan ay ULOL, ulul. Pwede pong i-void yan, pwedeng i-cancela. Huwag kayo pong papayag magpaloko. Tama. Sila nagkamali, hindi ikaw, ba't ikaw ang magdurusa sa kanilang pagkakamali? Tama. Okay? Matuto yung nagkamali na panindigan yung kanyang pagkakamali. Siya yung tanga eh. Magpe-present ka ng senior card. Sabi niya, ay, na-punch na. Problema ko ba yan? Hindi ko babayaran niya. Ba't ko babayaran niya kahit na-punch mo? Gusto mo bayaran ko na may discount? O walang discount pero hindi ako magbabayad? Hindi akin yan eh. Walang discount eh. I have a senior card. Ganun po kasimple yan. You fight for your right. Against wrong. Gigantor. Yung mga millennial, hindi alam yan. Ready to fight for right. Against wrong. Gigantor. Yung mga iba. Ewan ko kung may mga listener tayo na nanonood ng Gigantor noon eh. Alvibal, Mangwan Bukid, Zaira Torres, Noel Sico, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. Romantic Moon, It's Illustre, Leila. Ang dami lang ng sugar na Starbucks. Yun nga po ang problema. But you can ask. You can tell them, whatever you order, pakihiwalay yung syrup or wag mo lagyan ng asukal. Yun ang ginagawa ko po pag nag-order ko. Paborito ko po dyan kasi is yung, yung green tea frappuccino. Inasabi ko, don't add the sweetener. Don't add anything. Kasi yung habol ko naman doon is yung tea eh. Tsaka yung kanilang whipped cream, it's really made from cream. Medyo nakakataba yun. But if you want to taste the most delicious, you buy ready whip. Kaya lang, chemical lang po yun eh. Although masarap. Romantic Moon, Leila, Rafael Angeles. Yung discount ng senior sa grocery, maximum 65 pesos. Shrimp and cheese. Masarap yung shrimp and cheese. Hindi, may cheese talaga yung pizza naman eh. Pero shrimp and garlic yung flavor. Napakasarap po ng shrimp, garlic and shrimp yan. Tapos sabi nga niya, sa grocery nga, kukunti lang daw ang discount. Ako nanonood ng Gigantor sa TV ng kapitbahay. Wala nang Gigantor eh! Nagluluko tayo. Nung panahon ng Gigantor, nakikinood ka. Sabagay, pwede rin naman yun. Nakikinood din ako sa kapitbahay noon at that time eh. Sa mga barkada ko. Tapos sabi nila,
65 pesos one time a week sa grocery. Nag-grocery po ako, umabot ako ng 2,000, 3,000 at 4,000. Ang discount ko 20 pesos. After that, hindi ko na dinadala yung card. Waste of time eh. Kasi may susulat-sulat pa. Yung time mo is worth more than 20 pesos. Sus Mariosep, makalayas ka na ron kaagad. Tsaka mamadali na ako, binibili ko yung turon na may langka. Ay, naku, sa SM, sarap. Langkang may turon. Lovely, lovely. Okay, punta naman tayo sa ating mga X-rated, mga anak ng tinapa, mga tinapakers dito sa dating Twitter na X. Eto po sila, Sassy Girl ID, Alan Jacob, Rebecca Cunningham, un toro yun, no? Diego, Happy Pepe, Alim, sino ba nandito? Bisayang Ilocano version 2.0, Chris Aquino, nantin na pa si Chris Aquino, nakikiano sa akin, just naman, showbiz talaga. Alan Jacob, Anathema Crapola, Mick Back.coin, Jason Velasco, Glaze, and Diego, John Mangun. Wow, John Mangun, naglalike-like sa akon. Okay, Raven, Nevermore. Ang nilagay niya ngayon si Amor Lapus, a.k.a. Ramona. Gandang chicks. Okay, si Ramona. Tapos, that's si Raven, Nevermore. Adele Amakin, Emerald Jackie F. Carrington, Raven, Nevermore, Filipinas, Fernando, Donya Sladen, Redacted, Vito J. Galvez, Esgana Adriano, George Cruz, Musikarang Panday, Jet Arceo, Pro-Communist Guy 15, Masay Roy Kada, Jeffrey Sasico, O, and Judy Lariviere. Maraming salamat sa inyo lahat sa inyong pagtakilay. So, kain to Animals. Ferdy Tapasio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topacio! Yes, yo! Kakasama yung music, nakatungo pa ako. Kunti na pa. Okay, nagbabalik po tayo yung session to Pasio. Kapag Doc Che Lejano, dazzling doc daw nga eh. Kasi makintab masyado. Kasi silaw ng mga tao nanonood sa akin eh. Lalo na pag tumutungo ko, binabasa ko to, kintab oh. Bagay, okay lang yun. May buhok po yan. Ano lang yan, funny face. Funny face ng panipis eh. Okay. Albo! Hindi pa naman. Kulang lang. Nababawasan lang. Okay, sabi ni Leo, ang pinapanood daw niya, Shazam, tsaka Wacky Racer. Uy, paborito ko si Wacky Racer. Diba? Yung po si Matle. Si Shazam, hindi ko na po pinanood. Medyo later na po yun eh. Tapos, sa Starbucks daw, feeling yaman. Not necessarily. Problema po kasi pag sinasabi po natin yung feeling, ibig sabihin po nun yabang. Ang definition po talaga ng yabang is trying to appear or project something you're not. Iba naman po ang confidence eh. Iba yung yabang, di po ba? Ang yabang is yung sasabihin mo na ang dami kong pera, ang kapal ng wallet ko, tapos pagbukas ng wallet mo, yung pala yung pera mo, tinupi mo 5 beses, kaya makapal. O, di ba? O, di ba? Makapal ang wallet mo, pero 5 beses mo, tinupi yung pera. Oh my God! Di ba? Tapos, anong age, sabi ni Prime Ribs, para maging senior citizen to avail the 20%. Hindi lang 20% discount. Non-VAT ka, VAT exempt, tatanggalin nila yung VAT from the price. Normally, kasama na yung VAT dun sa price eh. Minus 12%, and then, whatever's left, minus 20%. So, it comes out to approximately 71% mahigit ang discount. 7.14 something. So, that being said, i-multiply nyo nga by 0.7, kung ano man yung nakikita nyo sticker price, yun po ang dapat bayaran ninyo. Ngayon, kung malayo dun sa number na yun, ibig sabihin, they're not giving you the proper discount. Kunin nyo yung resibo, kung babayaran ninyo, pagkatapos kunan nyo sila ng picture, picturean nyo mismo, pati yung establishment. Pero mas maganda, huwag kayo kaagad magwawala o i-make. Sabihin nyo, ba't ganito lang ang discount? Ganun ba? Kunan mo ng picture yung resibo, kunan mo ng picture yung establishment, nakita mo yung pangalan, tapos hingin mo yung pangalan ng manager or supervisor. Yun po lagi kong ginagawa. Pag nagawa mo yon, matatakot na yan, sinasabi ko sa iyo. Ngayon, pag nagmatigas, di mo siya magpatigas siya din sa kulungan. Kasi there was a time, yung ginawa ko po sa McDonald's, talaga nagalit ako. Ba't hindi ako magagalit? Tinatrato sa akin para wala akong karapatan mag-complain tinawag pa nila yung pulis. Nung tinawag yung pulis, nagtawanan kami ng mga pulis kasi kilala ko. Doktor po ako sa San Juan eh. So, kilala ko ng mga polis. Dok, ano nangyari? Sabi ko, hindi nagbibigyan ng discount itong mga to eh. Tapos walang senior line. Di napahiya sila. Mukhang tanga ngayon yung manager. Sabi ko, you better correct that right away. Because I've had several people fired because they didn't do the things that they were supposed to do, especially for seniors. Yari siya ngayon. Na-transfer yung gagong yun.
tanga kasi, yabang pa. Okay? So, mga seniors, yung karapatan ninyo, ipagtanggol ninyo. Okay. On a weirder note, ang gagawin ko ngayon ay tatanungin ko lang naman sa inyo. May nangyari po kasi sa Amerika. Simple lang before we end on a positive note. Kasi meron bagong development po sa cancer treatment Part po yun nung ginagawa rin po namin. May racket ako sa Amerika na may bagong cancer treatment Okay. Ang nangyari po sa Amerika, ito po ay headline news The Federal Aviation Administration ng Amerika. Yan po ang nagdetermine ng safety ng ating lahat ng mga eroplano dun sa Amerika. Pero syempre, basta American-related yung airline, nakikialam din po ang FAA dyan. Kasi sila may hawak sa mga piloto, sa mga steward, mga sari-sari pa, mga crew, yan. Ang sinabi ng Federal Aviation Administration, because of diversity, equity, and inclusivity, tatanggapin po nila na magtrabaho sa aviation industry ang mga tao na merong, quote-unquote, severe intellectual and psychiatric disability. In other words, hindi ka lang bobo, retarded ka pa. Pagkatapos, sira pa ulo mo, pero kailangan tanggapin ka as an employee ng Federal Aviation Administration related na mga kumpanya. O, diba ang galing? Pwede ngayon magtrabaho yung mga bobo, tanga, baliw, sira ulo, mga pwede rin si psychiatric disability, di ba? Serial killer. Yung mga ganun, yung mga nambubugbog ng asawa, yan, pwede nilang i-hire. Yan, magaganda yan. Gusto niyo ba na safe ba ang feeling niyo kapag yung piloto ninyo ay merong severe intellectual and psychiatric disability? Sus, Mariosep. Headline po ito ng New York Post, January 15, 2024. Nung isang linggo. Di ba? Ang galing, ano? Ang ginagawa po nila kasi sa diversity, equity, and inclusivity, DEI. Pero hindi ba ang ginawa ko dyan, binaligtad ko, diversity, inclusivity, and equitability. Di ba? DIE. Kasi nga, malamang mamatay tayo sa kalokohan na ginagawa ng mga hayop na yan. Yun. Kaya DIE, hindi DEI. Kasi DEI would be God. Okay, meron pa tayong 2 minuto. Ang bago pong development ay itong ginawa po ni Dr. Thomas Wagner. Di ba? Tantararon, tantararon. Hindi po yon. Dr. Wagner po. Kasi Wagner yung composer ng Flight of the Valkyrie. Okay. Yung company niya na Orbis Health Solutions, merong bagong treatment for cancer. Okay? Ang tawag dun sa treatment na yon ay gumagamit ng tumor lysate particle only, TLPO. Ang tumor, ibig sabihin yung cancer, yung lysate is yung dinudurog. Yung pag nagbitak-bitak at nagka-disintegrate yung cancer cell, particles lang noon ang ginagamit. At ini-integrate po yun sa isang vaccine. So, number 1, specific sa particular cancer kasi particle ng cancer na nasa sarili mong katawan. Specific din sa particular na tao kasi yung genetic makeup po nun ay eksakto. Ang problema po kasi ng cancer treatment ay sinisira din po ng mga cancer treatment yung immune system ninyo. Kaya ang ginagawa po nito ay ini-enhance yung immune system na ma-recognize yung cancer. Ang ginagawa po kasi ng cancer, meron silang dinudura at ini-inject dun sa katawan nyo para yung cancer ay hindi makita. Kasi yung marker na nagde-detect ng cancer, yun ang tinitira ng cancer. Kaya nawawala yung immunity nyo against the cancer. Pag in-inject po yan, marirecognize ka agad, ay, cancer pala to, gagon to, niloloko ko. Kailangan mag-produce ako ng antibody laban niya, tapos bubugin mo ng no, yan. So, ganun ang mangyayari dun sa cancer. So, yan po ang magandang treatment. Plus, ang lumabas po, ang kanilang results, 95% ang 3-year survival rate. 95% survive pa rin yung may cancer. Primarily for melanoma lang po muna to, no? Tapos 64% nawala na yung cancer nila, after 3 years, wala pa rin, hindi na bumalik. Walang recurrence. Tapos yung stage 3 disease naman, early treatment yun. Yung stage 3 na yung disease, 60% ang survival rate. Di ba matindi? Kaya lang, pag medyo late na, bumababa ang survival rate to much lower. So, mas maganda kung stage 3, 60%. Pero, ang indication ng efficacy nito ay na ang gumaling sa placebo ay 39% lang compared to the 60%. So may effectivity siya. Pero pag stage 4, yung sakit, 68% were still alive.
in 3 years. Whereas yung placebo, walang binigay na gamot, patay lahat. Di ba? Grabe. Ang ganda po nun. Tumor lysate only na treatment. So, vaccine yan. In contradistinction to what we were doing is, kinukuha po namin yung dugo ng pasyente, ino-alter namin yung kanilang DNA through CRISPR technology at nagiging very targeted ngayon yung immune system nyo against the cancer. 100% cure rate po yan. Malapit na po. Kaya lang, saksakan na mahal. $100,000 yata po yung treatment. Pero tanggal yung cancer nyo. Malapit na po yan. Nirarakit po namin yan sa Amerika ngayon. Okay! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at tayo pasalamatan natin ang ating crew at ating mga staff. News Director Judith Estrada Larino, Desk Editor Drew Nasino, Technical Engineers Wenner Contihino, Henilyn, Jenna Lynn, Rico Hermoso, Kent Sale, and Jem Barbon. Broadcast IT, si Dondon Higante. Di ba malit lang si Dondon? Pero Higante siya. Okay, Graphics, Tito Rebate, Teleprompter, Neil Joy Abella, bam 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 bam. Writer, Geraldine Duino, Laika Cuevas, Mayan Palma, Communication Assistant, Jessa Paramira, and Loisa Bolirao. Next program at tapayanan, Balitan Bayan with Drew Nasino, Sino, siya nga, si Drew Nasino. At mag-iwan po kami sa inyo sa isang bagay na ako po si Dr. Lejano, sa ngalan po Attorney Ferdinand Topacio, isang bagay na susupit sa inyong pagnanasa! Oh yeah. Kikitil sa inyong pagkakasala! At titimo sa inyong kaisipan na huwag makikiapin! Yeba! Yes, yo! Topacio! Babayagin. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topacio!